Okay, magandang araw po sa ating lahat at may panibago na naman tayong mga maiinit na update. Okay? Breaking news. Itong breaking news natin, itong si ex-ES Medialdea. Ito yung kasama ni former President Duterte nung pumunta sila sa Netherlands, no? Yung kinidnap nila si Tatay Digong, no? May update po si Medialdea na di na raw makita si Duterte kung saan. So ito yun alamin natin ang buong istorya niyan mamaya, itong sinabi ni Medialdea. Okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay trending sa social media ngayon ang mga pulis na nagre-resign na. Okay? Nagpo-post sila sa kanilang mga Facebook na they are already signing off. Okay? Ito po ay kadahilanan po sa hindi nila nagugustuhan ang nangyari po kay former President Duterte. Mainly hindi po nila hindi sila sang-ayon sa ginawa ng administrasyong Bangag Marcos. Okay? Pangatlo ng ating pag-uusapan, itong si Torre, nagsalita na itong si Torre, nagpa-interview na patungkol po dito sa pag-aresto nila kay Duterte, no? At yan po ay i-react natin. Okay? Ito, pang-apat na ating pag-usapan, nagsalita na rin itong si Senator Bato de la Rosa patungkol dito kay Diwata Torre. Okay, mamaya pakinggan natin si Bato at i-react rin natin yan. Ito, may video akong ipapakita sa inyo na itong mga sa Bisaya pa, silingan o mga neighbor ni Duterte, nag-wild na. May nakuha tayong video na nagwa-wild na yung mga taong bayan patungkol po sa mga nangyayari po kay Tatay Digong. Okay, papakita rin natin yan at magre-react tayo dyan. At higit sa lahat, itong last na ating pag-uusapan ay itong opinion po ng vlogger na si Mr. Real Talker. Nagtatanong siya bakit tahimik ngayon ang mga senatoriables ni Bongbong Marcos kaugnay sa nangyari kay former President Duterte. Okay, alamin natin yan mamaya bakit tahimik sila, pa-safe sila kasi alam ng mga kaalyado ni Bongbong Marcos, itong mga senador na ito, na sobrang maling-mali po ang ginawa ni Bongbong Marcos. Good luck sa iyo, Bongbong Marcos. Malapit ka ng masibak dyan sa pwesto mo. Okay? So yun po ang mga pag-uusapan natin, pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, tulungan niyo po muna ako na i-like at saka i-share itong ating live. Itong ating, hindi pala live ito, recorded pala, I'm sorry. So, like and share para guys, marami po ang makaalam sa katotohanan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel sa Donmar TV, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita patungkol po kay Tatay Digong, especially ang kanyang update. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify yan kung meron tayong bagong uploads, breaking news, o kung nagla-live ang Donmar TV. Okay? So, importante po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Okay, nakasubscribe na ba lahat? Okay, unahin muna natin itong breaking news. Ito ay nakakalungkot po, no? So, ito 29 minutes ago lang ito, shinare ito, no? At ito na po, may balita po, no? Breaking news. Ito hindi nila alam kung nasaan si former President Rodrigo Roa Duterte. Okay, ang last nating nalaman is nakarating na po siya sa ICC. Diba? Pero ngayon, hindi nila alam kung nasaan si Tatay Digong. Ayon kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, yan na nasa picture, dating gabinete yan ni Tatay Digong at very loyal itong si Medialdea. Hindi nila alam ang kinaroroonan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bongbong Marcos, ikaw talaga ang pagbibintangan ng tao dito. Kung may mangyari kay Tatay Digong, ikaw talaga ang mananagot sa totoo lang. Ako, I'm still praying and hoping na okay lang si former President Duterte.
Sabi pa dito sa balita, sa kanyang pagbisita sa International Criminal Court or the ICC na kung itong tatawagin nila, detention center sa The Hague, Netherlands, sinabi umano sa kanila na walang Rodrigo Duterte sa loob ng pasilidad. Eh, siyempre, sinong hindi matatakot dito at sinong hindi mababalaka dito? Siyempre tayong mga taong bayan, ako nag-aalala nga ako ano ng kalagayan ni Tatay Digong eh. Oh, ito yung latest ha. Isinakay, sabi pa dito ha, isinakay siya sa ambulansya. Ibinigay lang namin ang kanyang mga records. Ang sabi, aalagaan siya ng maayos at agad kaming ipapaalam kung saang ospital siya dinala. Sabi dito, ex-ES Medialdea, we don't know where Duterte is right now. Kasi po ang mga taong bayan po lagi pong gustong malaman kung ano na yung update, kung ano yung kalagayan po ni Tatay Digong. Ngayon, hindi natin maalam kung nasaan siya. Hey, this is as of 29 minutes ago. Okay? So, hindi pa natin alam. I will update you on this always. Magbibigay tayo ng update lagi. We were told there is no Rodrigo Duterte inside the facility. Sabi ni Salvador Medialdea. Okay. Nakakalungkot po itong balita na ito. Tayo po ay magdarasal. Kasi wala na tayong magawa dito kasi nangyari na ito eh. Tayo po ay magdarasal. At we hope na walang masamang mangyari kay Tatay Digong. ICC, ito lang yung panawagan namin. Sana maging patas kayo. Sana basahin nyo at intindihin nyo ang batas. Sana rin intindihin nyo at hindi kayo maging bias sa laro ng politika. Sana hindi kayo magpadala po sa pamumulitika ng mga kalaban ng mga Duterte. Yun lang po ang akin dito. Okay? So, we are saddened dito sa balita na ito. I hope maya-maya i-update ko kayo kung meron ng update kung nasaan po si Tatay Digong doon sa The Hague, Netherlands. Okay? So, yun po ang breaking news natin. Ito, pangalawa nating pag-usapan. Bakit kumakalat ngayon, eto pagpakita ko sa inyo. Mga katrops, yan. may isi-share ko lang sa inyo. Wait muna. Ito ito police ito. Nagpalabas ito ng video. Kumakalat ngayon, hindi lang sample lang ito. This is only a sample video. Kung bakit ang mga police ngayon ay nagpo-post na sa social media na they are resigning as their position sa pagiging police. Ibig sabihin, there are some policemen, hindi nila direktang sinabi kung ano yung kadahilanan, pero ang kanilang pasaring sa gobyerno is, hindi na ito ang gusto kong gawin. Noon, we are proud to be a policeman, pero sa ngayon, ito yung general na mensahe sa binabasa ko isa-isa yung mga nagre-resign na mga pulis Sabi doon na hindi na ito yung layunin namin bilang protektor ng taong bayan. So, sabi pa nila doon na they love their job. Minahal nila ang kanilang trabaho. Ngunit at tapat sa balit, nakakalungkot raw na hindi na sila masaya sa kanilang mga ginagawa. Kasi po, being a policeman, you know what is right and what is wrong. Alam mo kung ano ang inyong limitasyon. Alam mo for how many years nimong pinag-aralan ang pagiging pulis, dignidad, ang inyong moral, lahat-lahat na. Pagkatapos, kung hindi ninyo
i-practice o i-exercise ang inyong kaalaman sa pagiging pulis nung kayo po ay estudyante pa lamang at nag-graduate kayo. Di ba? Nasasaktan po itong mga pulis at parang nainsulto sila sa nangyayari. Hindi man nila direktang sinabi na ito ay patungkol sa nangyari kay Tatay Digong, pero ang kanilang mga caption nakalagay na lang doon ang kamay na bakal ni Tatay Digong at green na heart, tapos may eagle na picture sa kanilang mga caption. Okay? So, ibig sabihin, marami diyang mga pulis na hindi na nagugustuhan ang mga pangyayari pero tahimik lamang. Ito yung mga pulis na very brave. Ito yung mga pulis na talagang hindi sila natatakot kung ano ang katotohanan sa kanilang damdamin. Okay? Pero wala naman silang nilabag dito kasi nag-resign sila, kusa silang nag-resign. But they still respect the opinions of their kapwa police. Ang sa kanila lang, nag-resign sila dahil hindi na nila talaga matanggap. Okay? Heto po, sample lang ito pakinggan natin si Kuya. Mga katrops, may isi-share ko lang sa inyo. Nakita nyo yan? Yung uniform na yan? Mamimiss ko yan. Kaya abangan nyo ang aking kwento ng aking buhay sa pagtatapos ng aking serbisyo. Kaya ingat and God bless. Mga katrops, nakakasakit ng damdamin. Tinuro niya pa ang kanyang uniforme. Sabi niya na mamimiss niya yan. Alam ko Kuya, sobrang mahal mo ang trabaho mo sa pagiging pulis. Pero saludo kami sa inyo, no? Wala pong mali sa ginawa ninyo. Dahil po, hindi po kayo nabibili ng pera. Hindi po kayo nagpadala sa mga corrupt na mga government officials natin at yung inyong mga higher heads. Saludo po kami. Kung meron man akong hat, no? I'll take off my hat to you. Hats off, Kuya. You are a true Filipino. Brave Filipino. Na masasabi kong talagang totoo ka. Meron kang totoong puso na Pilipino. Okay? Hindi ka kagaya ng ibang mga senior officer ninyo na walang prinsipyo sa buhay. Tama ka Kuya. Marami kang mararating Kuya. Yan ang sabi ko sa inyo. Okay? Hindi lang ito ang pulis na nag-iingay ngayon na kanilang resignation. Ang dami na po. Tingnan nyo sa social media. Okay? Tingnan nyo. Okay, move tayo sa next topic natin. Ito yon. Ikaw Kuya mas magaling ka pa kay Torre. Sa totoo lang. Tingnan nyo ang kabalastugang ginawa ni Torre. Okay? Pakinggan natin ang kanyang interview at tayo po'y magre-react. Maraming salamat po ma'am at maraming salamat sa suporta ng ating mga kababayan. Anong suporta sa mga kababayan? Hindi kami nakasuporta sa iyo. Galit kami sa iyo. Galit kami. Galit kami sa iyo, Torre. Ang kapal ng mukha mo, nasasabihin na marami ang salamat sa suporta ng kapal ng mukha mo, no? Hindi kami nasusuporta sa iyo. Galit kami sa ginagawa mo. Wala kang wala kang prinsipyo. Wala kang galang sa dating presidente ng Pilipinas. Ang kapal ng mukha mo, ang pangit ng ugali mo. I just would like to reiterate that I don't find joy in doing this. You don't find joy, but you are enjoying your power, Torre. Huwag na tayo magbulahan, Torre.
Gusto mo ring sumikat eh. Gusto ka ring ma-appoint. Maraming ang mga nagsasabi na maraming mga kaching-kaching dyan. Magkano ka ba, Tore? Kasi hindi ko, yung mga members ng mga pulis na nagre-resign, no? Ha? Sa totoo lang, Tore. Yun ang tunay na may puso. Hindi kagaya sa'yo. Di ba? Mabibili ka lang ng pera, Tore. Yung ugali mo, galit sa yung taong bayan, Tore. Sa totoo lang. Difficult jobs. Unang-una, sayang naman yung handa ko ng birthday. Alam mo, Tore, difficult talaga ang job mo kapag pupunta ka sa mali. Pero kung pupunta ka sa tama, Tore, walang difficult na job. Lumabas rin sa kanyang bibig, inamin rin niya na difficult job. Difficult because you are not doing the right thing. You're doing the diwata thing. Kapal ng muka mo. Ang pangit mo, Tore. Pangit ka pa, pangit pa yung ugali mo. Ko. So, tumatawa pa yung si Claire Castro. Parang, ay naku, parang owl. Parang, anong owl sa Tagalog? Parang owl itong si ano, no? gusto ko lang i-emphasize na hindi ko to ginagawa para sa personal aggrandizement o kung ano pa man. Kundi ito ay ginagawa. Hindi mo ginawa sa personal na benefit mo, pasikat ka eh. Huwag na tayong magbulahan, Tore. Ginawa mo yan kasi gusto kang ma-promote. Huwag. Otot mo, Tore. Alam na namin kalakaran mo. Gusto ka rin ma-promote eh. Gawa natin, dahil ito ay trabaho natin, especially that I'm the chief of the criminal investigation and detection. You're enjoying your position, Tore. Because kaalyado mo ang Pangulo ngayon. Kinampihan ka ng Pangulo ngayon. Good luck sa 2028. Ang dami mong kaso sa totoo lang. This is something that has to be done para magsimula ang judicial processes na nagkataon ay dito na sa ICC, an international body. Tore, wag kang masyadong magpahalata sa kabobohan mo ha. Pulis ka lang, hindi ka attorney. Alam mo ba, Tore, na wala na tayo sa wala nang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas? Pero you allowed it. Tore, I don't know kung saan ka pupulutin sa 2028 kapag hindi na presidente si Bangag. Ang daming kasong nakahintay sa'yo, Tore. Tingnan, maghintay-hintay ka lang. Ako'y naawa sa'yo. Na talagang kung naghahanap sila ng neutral na body para mag-decide sa mga reklamo laban kay former PRRD. Hindi nyo pa napatunayan na meron siyang kasalanan. Lahat yun hearsay at allegation, accusation. Meron ba kayong ebidensya? Laging sinasabi ni Tatay Digong, you present your evidence. Tingnan natin kung mananaig yung ICC. Tingnan natin kung mananaig kayo. Wala kayong ebidensya eh. That pertains na si Duterte mismo ang naggurgur dito sa mga taong ito. Ito ng ICC. Kasi ang mga tao rito ay mga foreigners, hindi ang mga judges. Kaya nga, foreigners. You allowed it na makapasok sila dito sa bansa natin. Binastos nyo ang judicial system natin, Tore. Sa totoo lang. You allowed a person, dinala nyo pa. Ang kakapal ng mukha ninyo, ang sobrang baba ng moral ng mga Pilipino sa ginawa nyo. Sobrang baba ng moral ng... That only shows ikaw ang dahilan, Tore, na nagmukhang weak, ha? Nagmukhang weak ang ating judicial system. Ikaw ang dahilan. Dito ay foreigners. Wala itong pakialam sa Pilipinas. Wala itong pakialam sa personalidad. Ang pakialam lang nito sa mga facts na ibibigay sa kanila para desisyonan nila. Gusto kong i-emphasize, ang mga judge na yan ay mga foreigner. Pero ang complainants dyan ay mga Pilipino. Ito yung mga Pilipinong nung panahon ni... Bakit? Hindi ba kaya nilang mag-complain dito sa batas natin? Sa mismong mga judges natin? Hindi ba ninyo kaya? Si Marcos, Tore ha, wake up.
Si Marcos ang presidente. Kalaban yan ni Duterte. Siya ang administrasyon ngayon. Hindi nyo ba kayang kasuhan si Duterte sa sarili nating korte? Hindi nyo kaya. At yung ginagawa nyo na dinala nyo si Tatay Digong sa ICC, that is illegal. Mananagot si Bongbong Marcos dito kung tutuusin. Wait lang kayo, Bongbong Marcos. Wait lang kayo, Tore. Mananagot kayo, promise. Sabi ko sa inyo, pag mapresidente na po si VP Sara, kakasuhan kayo sa mga lawyers ng mga Duterte. And believe me, Tore, pagsisisihan mo yung mga ginagawa mong ito. PRRD ay walang nakitang pag-asa sa judicial system, sa judicial processes sa bansa natin ng mga panahong yon. Kaya pumunta sila sa ICC. Kaya kasi nga, nakita nga nila. Kaya nga, hindi na presidente si Duterte. Bakit hindi nyo gawin yan ngayon sa korte natin? Hindi nyo magawa-gawa kasi hindi nyo kayang pabagsakin ang isang taong gumagawa lang sa tama. Wala kayong basihan. Wala kayong mga ebidensya. Kaya sa ICC na lang yung pag-asa ninyo. Yun ang katotohanan, Tore. Huwag na tayong magbulahan. Ang pangit mo. Ang pangit ng ugali mo. Wala kang prinsipyo. Sitting Senator and former Justice Secretary nakakulong eh. So, ito yung mga taong walang kakayahan na lumaban at wala na nakitang pag-asa kaya pumunta sa ICC. At gusto ko rin emphasize, hindi ito yung mga taong kayang kumuha ng serbisyo ng mga abogado di Campanilla, ang mga... O bakit hindi yung tulungan ni Bongbong Marcos? Sa bagay, nakipagkalaban na si Bongbong Marcos kay Duterte. Hindi, personalin niya na sa korte natin. Kasi alam ni Bongbong Marcos at alam niyo, Tore, na hindi kayo mananaig. Kasi alam nyo na mananalo pa rin si Duterte sa korte ng Pilipinas. Kasi wala kayong makaibigay na ebidensya eh. Yung Kian de los Santos nyo, binababoy nyo lang si Kian. Patahimikin nyo na yung bata. Ang mga abogado nila ay mga... Patahimikin nyo na yung kaluluwa ni Kian nyo. Ginamit nyo lang yung bata para sa political agenda nyo. Volunteer din. Ang dala-dala lamang ay ang paniniwala para sa hustisya. So sa ngayon, dinala nila sa isang forum na neutral ito, si FPRRD and the former president. Neutral? Neutral? Are you sure? Kaya nga binatikos ni President Donald Trump itong ICC kasi may nakita siyang lapses. May nakita siyang pamumulitika dito sa ICC. Huwag mong sabihin neutral. Sinabi mo lang yan na neutral, Tore, kasi pabor sa inyo itong ginagawa ninyo. Pangit ka, pangit ka. Pangit ng ugali mo. I'm very sure has the capacity to defend himself using the lawyers that he can afford, that he will get. So, I think this is fair. At sa warrant of arrest na ipinilabas ng ICC, magsisimula lang lahat ng iyon kung ma-take into custody si former President Duterte at madala sa kanila, ma-endorse sa kanila para they can take the jurisdiction and the judicial process can start so that justice can be dispensed for all. Kung siya ay inosente, mapabilis ang pagdeklara na siya. Huwag niyong sabihin ganyang inosente. Ginusto nyo yan na dalhin nyo sa ICC si Duterte. Kasi yun lang ang kaya nyo eh. Hindi nyo kaya sa sarili nating korte. Insulto ito sa judicial system natin, Tore, yung ginawa mo. Ibig mo bang sabihin, weak ang judicial system natin? Kasi si Bongbong Marcos kasi yung presidente eh. Weak leader. Tangina mo, Tore. Inosente. Kung siya ay guilty naman, mapabilis din ang pagbigay ng hatol sa kanya para mabigyan naman ng hustisya. Itong mga nagre-reklamo. Good luck sa'yo, Tore, ha? Good luck lang sa'yo. Yun lang masasabi ko sa'yo. Among nagkiklaim na sila ay naging biktima ng paglabag niya sa batas. Yes. Okay. Let's move. Pakinggan natin ang sinabi ni Bato de la Rosa patungkol kay Diwata Tore. Minsan po, if ever
General Torre kasi siya yung nanguna sa pag-aaresto kay former President? Well, I just would like to tell him that wag sana tayong magpakalasing sa power. Matindi yung sinabi ni Bato. Torre, wag kang masyadong magpalasing sa power. Kasi yun ang nakikita ng taong bayan lasing ka sa power. Saksi ang taong bayan, Torre Diwata, kung anong ginawa mo kay Tatay Digong. That's on record, that's in video. Remember, yun ang gagamiting ebidensya kung ikaw po ay kakasuhan, Torre. Kaya, hindi mo alam na hinahayaan ka lang ni Duterte. Hindi mo alam ang chess master na si Tatay Digong. Ginawa niya yun, in front of you para mapatunayan sa korte at sa mga Pilipino at sa taong bayan na ikaw po ay isang abusadong pulis. Hindi mo lang binigyan ng karapatan ang isang matatawag natin hindi nga fugitive wala nga kayong naibigay na warrant of arrest na kung ano yung kasalanan ni Duterte. Pang-aabuso yun. Saksi kaming lahat doon na maling-mali po ang process ninyo sa pag-aresto nyo kay Duterte. Hindi nyo pinagbigyan yung tao na makapagreklamo, makapagdepensya. Hindi nyo dinala sa sarili nating korte. Doon kayo mali Harap-harapan in front of the cameras. You violated a law, Torre. Good luck sa'yo. Yun lang masasabi ko. Why? Why you are doing that? Kasi lasing ka sa kapangyarihan. Tama si Bato. Yun lang, huwag tayong magpakalasing sa kapangyarihan. Because all these things shall pass. Narinig mo yun, Torre? Narinig mong sinabi ni Bato? Yang kapangyarihan mo ngayon. These things shall pass. Dumaan rin si Bato dyan. Dumaan rin si Abalyalde dyan. Sila Eleazar. Maraming dumaan dyan. Akala mo kapangyarihan ka hanggang mamatay ka, Torre? Hindi. Pati nga si Tatay Digong, di ba? Presidente na yun, pero there are ups and downs sa ating mga karir. Torre, pagsisisihan mo yung ginawa mo. Trust me when I say that, Torre. Good luck sa'yo. Yun lang ang masasabi ko. Ito, opinion ko lang ito This is my own analysis. Hindi ito, walang forever dito. At temporary, yung power mo ngayon, nasigang-siga ka, na kaya mo pagsabihan yung former president. Sigang-siga ka, Torre, di ba? Ngayon, sigang-siga ka. Tingnan natin yung kasigaan mo this coming 2028. Tingnan natin. Na hihilain ko yan. That's too much. Di ba? Kitang-kita natin sa video, hihilahin ko yan. You are not respecting dating presidente yan. Hindi mo ba alam, Torre, na nakasaad yan sa ating konstitusyon kung paano natin i-treat ang mga dating presidente? Hindi mo alam, no? Nasa batas yan. Hindi mo alam. Pwede kang kasuhan yan. Tingnan nyo. Hindi po forever na ikaw ay nasa poder. Somehow, someday, you'll step down from power. Ito, yung sinabi mo, Senator Bato de la Rosa, tatandaan ko yan. Torre, you will have your time. Tingnan natin, Torre. And paramdaman mo yan kung anong treatment sa'yo ng taong bayan. Correct. Di ba? So, tama ka talaga, Senator Bato de la Rosa. Ngayon, eto, ipapakita natin itong mga taong bayan galit na po kay Bongbong Marcos sa ginawa kay Tatay Digong. Ito yun ipapakita natin ito. Play. Yung matanda hayop
si Tatay Digong from Hong Kong. Hindi man lang nila binigyan ng isang araw na pahinga. Where is the due process there? Yan ICC, bangag din. Dapat yan ang i-question ng ICC si Marcos. Bakit hindi nyo give due processing? Bongbong Marcos, tingnan mo ang social media mo. Oh, halos lahat ng taong bayan galit na sa'yo. Oh, hindi ako nagsisinungaling. Tingnan nyo mga post ng tao. Galit. Pati nga yung mga guro, ha? O mga estudyante, ha? Dinistro yung mukha mo sa classroom. Yung mga nakalagay doon, the President of the Philippines sa classroom na yun, ha? Oh, giniba nila yung mukha mo. Tatay Digong! Hindi ako mag-wild kung hindi give due process niyo si Digong. Good luck. Hindi ako mag-wild. Natatakot lang ako kasi alam ko, mga kababayan, pag nag-successful si Cory dito, maski walang tao, ma-search niya yan. Magiging martial na tayo, kaya sabihin niya tayo mga supporter ni Duterte. Wala tayong binuga, bunganga lang! Ngayon, tahimik ako. Ngayon, lumabas na talaga ako. Ito yung mga neighbors ni Tatay Digong. Kasi nabalitaan nila raw, di umano, ha, na isi-search raw yung bahay ni Tatay Digong. Nakakatakot ito, ha? Sa tingnan nyo yung nangyari kay Tebes, di ba? Na di umano, ha, may nagplanta doon ng mga ebidensya. Yan ang nakakatakot. Dahil lang para sa aking mga anak, sa mga apo. Kasi kung ma-addict tayo, wala na. Mabuti lang tingnan. I don't know, ha? I don't know. Totoo ba yung balita na si First Lady daw? Ayun, si Goldfish na ano daw, na-involved daw doon. Yan ang, hindi ko pa nga yan binalita, ha? Di umano na itong si First Lady Liza Araneta Marcos hinold raw di umano ng Amerika. Dahil meron silang kasamahan na nagurgur, ha? Na overdose raw sa di umano. So kung anong gamot yang na-overdose man, na after 7 hours pa nila dineclare sa authorities na nagurgur. Bakit? Di umano. Gaano ito katotoo? Sana pero nakita ko na yung ano, ha, statement ng Malacanang. Dininay nila ito. Okay? Dininay nila ito. Hindi rin ito binalita ng mainstream media. Ang tanong ako dito, tanungin natin ang authorities sa Amerika. Totoo ba ito? Nagtatanong ang taong bayan dito. Sa LA, ano yan? Totoo ba yun? Hindi. Totoo! Totoo! Oh, you see, I'm asking President Trump, if you are friend of the Philippines, you better investigate that. Because majority of the Filipino are against Marcos. Marcos is not our duly president now. We withdraw our support. Yes. I am just waiting for General Browner to withdraw. Mga taong bayan ang nagsasabi, ha? Sila na ang nagsasabi. They withdraw their support dito sa presidente natin. Yes. Yan lang. Wala, hindi na tayo magkagulo kung mag-withdraw lang si Browner. Alisin na natin si Marcos, itapon na yun sa dagat. Alam ba ninyo, marami sa bukid ngayon nahihirapan. Ang presyo ng mais bumagsak. Ang tarantado dun sa Manila, sige, export, mag-import ng mais. Ano nangyari sa farmer? Bumagsak ang presyo. Hindi makabayad sa inutangan. Ngayon, kung ang bigas, ganun din. Ang baboy, ganun din. Sabi ASP, bakit hindi nila hanapan ng solusyon niyang ASF? Bakit hindi niya? Dahil makapera ang GA, makapera yung mga crony ni Marcos. Bumalik ang dating Marcos na kawatan. I am a victim of martial law also. Kaya ayaw ko'y parama sa mga bata na ito, sa mga apo ko. If I will die, then die. Basta hindi na matuloy ang Marcos na yan. Kaya never Marcos. Kahit yung si Goldfish na si Sandro, nasabing maging future president, natawa na lang ako because I will campaign no more Marcos in the national position. Alam ba ninyo, kung may
may pera lang, may mag-support ng pera sa mga bukid. Marami magbaba mga farmer na kausap ko. Kawawa masyado. Walang makain. Dahil dyan, sana yung 20 pesos. Di ba, addicts ka? Yan ang trabaho ng adik, sinungaling. Nabudol tayo. Tikalon. Ngayon, mga pulis, bago ako makasalita sa inyo mga pulis, alam ko maraming pulis dyan against the will nila. But because of chain of command, please lang withdraw your support kay Marcos para hindi kayo tawagin. Withdraw! General Browner, I salute you. Please withdraw. Announce your withdrawal to support Marcos. Di ba, mag-resign na lang sila. Oh, mag-resign kayo. Mas maintindihan ng tao. Alam, this is my first time na gumawa ako ng ganito. Ayaw ko na mangyari ang martial law. Oh, tumaas ang sweldo ninyo. Nag-double ang sweldo ng mga sundalo, pulis. Dahil kita Tatay Digong, anong ginawa ba kayo ni Digong na aso? Ngayon naman, ginagawa kayong aso. Para ba yung aso, pakainin kayo ng buto, laban kayo. Tayo lang, Pilipino. Yan ang sabi ni General Luna, ang mahirap na kalaban is kapwa natin Pilipino. Kaya pa kung para hindi makagulo ang Pilipinas, paalisin si Marcos. Yan naman ang sulit. At saka si Speaker Romualdez, masyadong ambisyoso. Ayaw namin ng presidenting balang. Ayaw pinagyan. Tama ka. Mayang gabi mga Kasanstar. Currently, we are live here sa resident area ni former President Duterte. Kokanis siya is isa sa mga silingan or neighbor ni former President Duterte. Punta kayo sa Maguindanao. Not all Muslim at favorin nyo. Inuwat lang kayo. Kaya nga we are live here sa dapit sa balay ni FFRRT kay allegedly another raid na ihimo. Pero nagpagawas og statement ang Police Regional Office ganina nga dili daw tinuod. Tanaw na to. Support by action, not by words. Kasi kailangan na ni Tatay Digong ang ganitong aksyon. Hindi na may bunganga-bunganga lang. Kaya nga ako, for the first time ako naglabas ng ganito. Nagpalabas Tingnan nyo ha, yung mga tahimik na mga supporters ni Tatay Digong lumabas na. Tingnan nyo sa social media, ang dami na. Marami akong mga kaibigan sa social media. Mga tahimik ito ha. Hindi ito masyadong mahilig sa politika. Pero nung nalaman nila ang nangyari kay Tatay Digong, talagang di mo talaga inaasahan na ganun pala ka mahal nila yung tao. Nanahimik sila eh. Kaya nga, sabi ko, this 2025 election, wala. Bagsak lahat ang mga senatoriables ni Bongbong Marcos. Bongbong Marcos, you failed. Mafi-fail ka dito sa ginawa mo. Sa totoo lang. You failed. Okay? Eto, tingnan nyo ha. Tama itong ito, ipapakita ko sa inyo. Tama itong post ng isang vlogger na si Mr. Real Talker. Ito. Yan. Kilala natin si Mr. Real Talker, no? Ilang Facebook page ito, nakita ko. Sabi niya dito sa kanyang post, pansin nyo, tahimik ang BBM senatoriables. O nga, bakit kayo tahimik? Ha? Yun ang tanong namin ng taong bayan. Sabi ni Mr. Real Talker, kasi alam nila sablay ang ginawa. Sino? Si Bongbong Marcos? Siya rin ang gumawa na masira itong mga senatoriables niya. Kasi alam nila, itong mga senador ni Bongbong Marcos, alam nilang sablay yung ginawa ni Bongbong Marcos. Sablay yung mga reasoning ni Bongbong Marcos. Sablay yung kanyang press con. Alam nila na hindi tamang proseso yung ginawa nila. Sabi pa dito, lahat ng tao ang simpatya na kay Duterte. Sa mga Duterte. May binugbog pa nga dahil sumigaw ng BBM. Ay nako.
Kaya, kawawa itong mga senatoriables ni Bongbong Marcos, nananahimik na lang sila. Kasi kung magsasalita sila, mas lalo nilang palalakihin yung fire. Diba? Nasa ano sila ngayon eh. On the hot seat sila ngayon. Diba? Lalabas ito sa mga debate ng mga eleksyon eh. Tatanungin sila. Siyempre, itong mga senatoriables ni Bongbong Marcos, siyempre, kakampihan nila si BBM kasi kalyado nila yan. Diba? Kahit alam nilang mali yung ginawa. Kahit alam nilang naawa sila kay Duterte dito. Sino ba namang hindi maawa kay Duterte? Ginawa niya lang ang lahat. Tapos, ginanyan nyo? Dahil sa pamumulitika? Bongbong Marcos, you crossed the line already. You crossed the line, Bongbong Marcos. Ang taong bayan po galit na sa inyo. Yun ang totoo. Galit na galit po ang tao sa inyo. Mag-comment, mag-react, pag-usapan po natin ito sa comment section, itong mga pinag-usapan natin. Okay? Don't forget guys, i-like, i-share itong video na ito para kakalat ito. And at the same time, sa mga bago pa lang dito sa Don Mar TV, mag-subscribe na po kayo para updated kayo lagi. Okay? Meron din tayong pangalawang channel, Don Mar TV Balitang Totoo. Our channel nating YouTube na second channel. Meron tayong mga ina-upload doon na hindi natin ina-upload sa main channel natin. Okay? So, kaya mag-subscribe rin kayo doon sa Don Mar TV Balitang Totoo. Okay? So, guys, maraming salamat sa aking mga audience at mga moderators ko dito sa Don Mar TV. No? Always remember na kayo po ang aking inspirasyon na para ilahad sa inyo ang aking opinion para ilahad sa inyo ang katotohanan at yung tamang balita. Okay? Kayo po ang aking inspirasyon dyan. So guys, see you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines.